Hinawakan ang kanyang hita gamit ang nanginginig na kamay na si Bayangwo, nakasandal, ang kanyang boses ay mababa at matindi. Paano mo nalaman? Mapagkakatiwalaan ba ang impormasyong ito? Sandaling nag-alinlangan si Janji, isinasaalang-alang ang posibilidad ng pagsisinungaling. Madali siyang gumawa ng kwento tungkol sa pagkakatisod sa horde kung nagkataon, ngunit mas alam niya. Hindi tanga si Bayenjong. Malalaman niya ang anumang kasinungalingan ng madali. Matagal na akong may hinala. Inamin ni Janji ang kanyang tono ng Tame Time, kahit na matapos ang isang huling misyon, hindi ako kumbinsido na ang krisis ng zombie ay talagang tapos na, kaya kinuha ko ito sa aking sarili na ipagpatuloy ang paghahanap, suriin ang iba't ibang mga subway system sa proseso, pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas nahanap ko na sila. Habang nagsasalita si Janji, tahimik siyang umaasa na makikita ni Bayangwo ang pangangailangan ng pananatili. Kailangan ni Janji ang lakas ng kapitan at ang kakilakilabot na yaman ng rehiyon ng Jiangnan kung may pag-asang matugunan ng Yuan Kamiya ang nagbabantang-banta na hindi maaaring baliwalain. Bayangwo ay nakabitin ang katahimikan, sa Hanjin, makapal sa pag-igting. Kinakalkula ni na Janji at Yang Shinchin na hindi tatalikuran ni Bayangwo ang ganoong kritikal na sitwasyon, ang hindi nalutas na isyu ng zombie, nagdulot ng banta sa matinding hindi mapapansin, at bilang pinuno ng investigation team, si Bayangwo ay hindi dapat umalis sa isang misyon, hindi natapos. Sa wakas, pagkatapos ng kung ano ang naramdaman bilang isang abogado, nagsalita si Bayangwo, "Nasaan ka?" "Nasa bahay ako," sagot ni Janji, sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses, "Mabuti. Papunta ako sa iyo niyan." Tinapos ni Bayangwo ang tawag at bumaling kay Bailey Changting. "Pumunta sa shelter ngayon, nakuha mo ba?" "Boss," walang pag-aalinlangan sumagot si Bailey Changting. Pinaikot niya ang snowmobile gamit ang isang matalim at nag-practice na paggalaw, na nagpapadala ng gulo ng nyebe sa hangin habang ang sasakyan ay mabilis na paalis patungo sa distrito ng Yulo, kung saan hinihintay sila ni Janji sa likurang upuan. Ang iba pang mga miyembro ng investigation team ay nagpalitan ng naguguluhan na tingin. Si Woody, kadalasang kalmado, ay nakakunot ng noo, halata ang kanyang sama ng loob. "Boss, bakit tayo pupunta sa Janji?" tanong niya. Bakas sa tono niya ang pagkalito at pagkadismaya. Inayos ni Bayangwo ang kanyang salamin, hindi totoo ang kanyang ekspresyon. "Ang mga zombie ay maaaring hindi ganap na naasikaso. Hindi tayo basta-basta makaalis." Habang ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig, isang violet na ubo ang umabot sa kanya, na dumudugo sa kanyang katawan ng may brutal na puwersa. Napakatindi nito na tila napunit ang kanyang mga baga, naiwan siyang hingal, na alarma. Agad na tinawag ni Woody si Mengshu. Mabilis na pag-check sa boss, si Mengshu, ang medic ng team, ay nagmamadaling binuksan ang kanyang medical kit, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na may kakulangan sa pagsasanay. Kumuha siya ng isang maliit na bote ng mga tabletas at iniabot ang dalawa kay Bayangwo, na tinanggap ang mga ito nang nanginginig ang kamay habang nilulunok nito ang gamot. Ang matingkad na pulang dugo ay pumahid sa kanyang palad, stark laban sa puting nyebe. Bumigat ang kapaligiran sa sasakyan dahil sa hindi masabi na takot. Maging si Bailey Changting, karaniwang pinagmumula ng magiliw na pagbibiro ng koponan, ay nagsusuot ng malungkot na ekspresyon. Pupunasan ni Bayangwo ng tisyo ang dugo sa kamay niya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matapang na determinasyon. "Huwag magmukhang mabangis," aniya, ang kanyang tono ay halos walang pakialam sa kabila ng kabigatan ng sitwasyon. "Hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagkakaroon ng kapangyarihang ito. Ito ang nagpanatiling buhay sa amin sa kabila ng krisis pagkatapos ng krisis. Lahat ng bagay sa buhay ay may kapalit, at ito ay akin." Huminto siya, ang kanyang tingin ay nagwawalis sa bawat miyembro ng kanyang pangkat. Tandaan, sa mundong ito, walang libre. Ang bawat regalo mula sa kapalaran ay nagdadala ng isang nakatagong halaga sa puos na apokaliptik na mundo. Kailangan mong tanggapin iyon at manatiling matatag. Nababalot ng kalungkutan ang paghatol. Kailangan mong manatiling matalas ngayon ng higit pa kaysa dati. Samantala, sa isang kanlungan, si Janji ay nagbabayad ng balisang. Maingat niyang pinlano ang kanyang mga susunod na hakbang, alam na ang pagsali sa rehiyon ng Jiangyan ay mahalaga sa kanilang tagumpay. Hindi nila kayang lumayo sa krisis sa Tianhai City.
Kung mayroong anumang pag-asa na mabuhay, kailangan nilang harapin ang banta na ito, magkasama. Makalipas ang ilang oras, huminto sa labas ang sasakyan ng investigation team. Silungan ng Genji. Inutusan ni Genji sina Jokhir at Yang Mi na maghanda ng pagkain, bagamat nag-alinlangan siya na ang sinuman sa kanyang mga bisita ay magkakaroon ng labis na gana. Nang dumating si Bayang Wumo at ang kanyang koponan, ang kanilang mga mukha ay nakaukit ng kaseryosohan, isang patunay sa bigat ng sitwasyon. Genji, ano ba talaga ang nahanap mo? Mas mabuting huwag ka nang makipaglaro sa amin. Matalas ang boses ni Woody, matalim ang kanyang tingin habang nakatitig kay Genji ngunit nanatiling hindi kumikibo si Genji. Alam niya na ang pagkabigo ni Woody ay bunga ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang mahalaga ay kumbensihin sina Bayang Wo at Bailey Changting sa malalang sitwasyon. Pumasok ka na sa loob. Sabi ni Genji, panay ang tono niya at may sukat. Pag-usapan natin ng maayos ang bagay na ito. Tumango si Bayang Wo, sinundan si Genji sa sala. Sumunod naman ang iba pang team. Siniguro na ni Genji na wala sa pakinig ang kanyang pamilya, ayaw niyang marinig nila ang mga posibleng nakakatakot na detalye ng kung ano ang pag-uusapan. Nang makaupo na sila ay unang nagsalita si Bailey Changting, wala sa kanyang karaniwang katatawanan ang kanyang dila. Genji, matagal na tayong magkakilala para laktawan ang mga formalidad. Seryoso ito. Labis na nababahala ang pamunuan sa Blizzard City. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng malinaw, huwag kang magulo. Sinalubong ni Genji ang kanyang tingin ng may hindi natitinag na determinasyon. Hindi ako mangangahas na magbiro tungkol sa isang bagay na tulad nito. Please, hayaan akong ipakita sa iyo kung ano ang natuklasan ko nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras. Kinuha ni Genji ang footage na nakunan ng mechanical mouse at ipinakita ito sa malaking screen para sa investigation team. Habang naglalaro ang video, lalong lumilitaw ang kabigatan ng sitwasyon. Lalong naging tense ang atmosphere. Sa bawat segundong lumilipas, ang footage ay nagpakita ng isang nakakatakot na tanawin. Ang mga zombie ay nakaimpake sa subway tunnel mula sa dingding hanggang sa dingding. Napakalaki ng kanilang mga numero na hindi makuha ng screen ang lahat. Ang horde ay napakalaki, madaling umabot ng higit sa 10,000 isang kakatwang dagat ng kamatayan na naghihintay sa ilalim ng lungsod. Namutla ang mukha ni Woody, at saglit na walang nagsalita. Ang nakakatakot sa kanila ay ang katotohanan na ang mga zombie na ito ay nagtatago sa subway, na nagpapahiwatig na may isang tao o isang bagay na kumokontrol dito. Kung hindi sila natuklasan ni Genji at inalerto ang investigation team, maaaring umalis na sila nang hindi na mamalayan ang napipintong banta. Ang mga zombie ay maaaring lumitaw sa ibang pagkakataon na may mapangwasak na puwersa, napakalaki sa mga pangunahing paksayon na may kaunting lakas sa pakikipaglaban na natitira, ang mga kahihinatnan ay magiging sakuna. Hindi lamang ang investigation team ang dapat sisihin sa pagkabigo ng misyon, ngunit ang buong rehiyon ng Jiangnan ay maaaring masakop ng mga undead na ito. Si Genji, na naramdaman ang paraan ng katahimikan, ay pinagsalikop ang kanyang mga daliri at sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay taos-puso ngunit may bahid ng pagmamadali. Unang kita ko pa lang sa kanila, nabigla ako. Napakarami kaya hindi sila kayang hawakan ni Tianhai ng mag-isa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako humihingi ng pagsusumamo para sa iyong tulong. Minsan pa, seryoso siyang tumingin kay Bayang Wo at sa iba pa, umaasang makakaugnay sa kanila ang kanyang mga salita. Sa likod ng kanyang salaming pang-araw, kumunat ang noo ni Bayang Wo, pilit na pinoproseso ang hindi inaasahang pangyayari. Ilang tao ang nakakaalam tungkol dito. Ako at si Xingqin lang ang tinanong niya sa team ko. Sumagot si Genji, hindi ko pa ipinaalam ang anumang iba pang puwersa, kahit ang karamihan sa aking koponan. Nag-aral si Bayang Wo. Maingat si Genji. Sa tingin mo, tao ba ang nasa likod nito? Ngumiti si Genji at umiling. Hindi ko alam pero napakataas ng pusta para magawa ko ang tawag na iyon. Kaya kailangan ko ang iyong gabay. Napabuntong hininga siya sabay hampas sa hita niya sa frustration. Kung kahit hindi mo maisip, baka kunin ko na rin ang mga tauhan ko at iwan itong sinumpang lugar, Blizzard City, ay sakop, tama. Tinangka ni Genji na magpatawa, ngunit hindi kumagat si Bayang. Mayroon ka bang iba pang impormasyon maliban sa mga larawang ito? Diniinan ni Bayang Wo.
Umiling si Genji, bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang ekspresyon, hindi, iyon lang ang mayroon ako. Hindi ako isang profesional na investigador. Napadpad lang ako dito sa sobrang swerte. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago dahan-daw ang tumango si Bayangwo. Naiintindihan ko na hahanap tayo ng paraan para mahawakan ito, ngunit pagdating ng panahon, kakailanganin mo ng hakbang. Nag-alinlangan si Genji, pagkatapos ay nagsalita na may halong kalungkutan. Ang aming koponan ay may kakayahan, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ng ibang mga pamilya ay tumama. Higit sa 80% sa kanila ay wala na. Magagawa ba talaga natin ang isang bagay na ganito kalaki? Matatag na tutugan si PN Jung, ito ang iyong tahanan. Siyempre, kailangan mong tumulong. Huminga ng malalim si Genji, sige, naiintindihan ko na tumayo si Bayang Wuan para umalis. Isang huling alok ang ginawa ni Genji. Hindi ka ba mananatili at may makakain bago ka umalis? Malaki ang lugar ko. Maaari kang magpahinga dito. Pero walang pag-aalinlangan na tumanggi si PN Jung, hindi namin ugali ang magpahinga sa bahay ng ibang tao. Pagod ang investigation team, hindi madaling magtiwala sa iba, lalo na ngayon ang pagbubunyag ni Genji tungkol sa zombie horde ay nagpapataas ng kanilang mga hinala. Sinong magsasabing hindi si Genji ang kumokontrol sa mga nilalang na ito? Pagkatapos ng lahat, ang kanyang grupo ay isa sa iilan na nakaligtas mula nang magsimula ang pagsiklab. Napakamot ng ulo si Genji na medyo awkward. Well, kung may maitutulong ako, sabihin mo lang sa akin. Puno ng sinseridad ang mga mata niya. Ngunit tumango lang si Bayangwo bago pinalabas ang iba sa kanlungan ng Genji. Pinagmasdan ni Genji mula sa French window ang kanilang sasakyan sa di kalayuan. Pagkatapos ng mahabang paghinto, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Ang kanyang ekspresyon ay may bahid ng pagkakasala. Itinago niya ang ilang mahalagang impormasyon na ipinakita namin sa kanila ay bahagi lamang ng naitala ng mekanikal na mouse. Mayroong higit sa 300,000 zombie sa subway tunnels ng Ochen kaysa sa alam nila. Gayunpaman, natakot si Genji na kapag nalaman ng koponan ng pagsisiyasat ang tunay na sukat ng banta, maaari silang umatras, na kami. Wasakin ang kanyang mga plano. Huwag mo akong sisihin. Gusto ko lang mabuhay. Bulong niya sa sarili, sa mga panahong ito, lahat ay dapat umasa sa kani-kanilang kakayahan. Alam niyang kapag nasangkot na ang investigation team sa gulo na ito, matitiyak ang kanilang kaligtasan. Ngayon ay isang bagay na panoorin kung paano lumaganap ang sitwasyon. Kung ang lahat ay naaayon sa kanyang plano, siya ang higit na makikinabang.